Kung beses sa isang araw dapat kumain ang bawat individual. Ayon yan sa mga health organization. Pero sa kasalukuyang presyo ng mga bilihin, kumustahin natin ang ilan sa ating mga kapatid matapos ang ilang taong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir, magkano ang budget mo araw-araw para sa pangangailangan? Mga 300. Yan, araw-araw. Kasya po ba yun sa araw-araw ko rin? Hindi po, kulang po. Sa mahal po na bilihin natin ngayon. Nako, yun ang ekonomiya. Sir, ilang beses mo kayo nakakain sa isang araw, buong pamilya ko ninyo? Ay, ano naman po, kompleto naman po. Hindi, kulang pa rin po, hindi pa rin po sapat. Oh. So, ayan, malinaw ang ekonomiya ni ate. Sabi niya, nagmamahal at masyadong hindi pa kaya yung ginagastos nila sa pagkain. Ito, hindi ko naman sinusupla ko si si ating nagsalitang na umunlad daw ang ekonomiya. Pero if there is someone who is more believable, ika nga, pagdating sa ekonomiya ay siguro yung mga mas matatanda na nagtatrabaho instead yung sa mga nag-aaral. Tama ba, Spencer Lacalle? Oh, di ba? Oh. So, ito kasi si Spencer Lacalle, yan, dapat tanungin yan kasi OFW yan. Siya ba ay, ano masasabi niya, umunlad ba ang ekonomiya ng ating bayan? Kasi may nagsabi kanina na isang babae lang naman na estudyante, sabi niya umunlad daw ang ekonomiya. Pero dapat, ang tanungin nga natin, yung mga ganitong nagtatrabaho, kung totoo bang umunlad? Ano ba ang nakikita nila sa ekonomiya? Oh, eto pa, sunod, pasok. Wala naman akong nabalita na bababa yung presyo ng bilhin kasi mahal ang bilhin ngayon. Mahal ang mantika. Mantika ngayon nagmahal. Ang bigas mahal din. Pati itlog mahal. Grabe, pati itlog mahal. Wag ganyan, ha? Hindi, alam mo, sa totoo lang, baka sabihin nyo, ako mahilig po ako sa itlog. Alam mo ba sikreto ko? Ito, iba, nagka-carnivore diet ako. Gusto nyo ng sikreto? I-share ko kayo. Sa carnivore diet talagang hindi ka gugutumin. Pagka, grabe ho. Breakfast ko, 6 na itlog. Walang biro, 6 na itlog. Tumatagal na ako. Alam mo kung ano oras na ako susunod na kakain? Siguro after 12 hours na. Sa sobrang busog ko, siguro because of the protein, walang biro. Kaya nga sabi ko nung narinig ko to, tumaas na yung presyo ng itlog. Kawawa naman si Bungal pag tumaas na yung presyo ng itlog. Kung dati 150 lang. Baka ngayon na 1.5. Pero duda naman ako na makakuha siya ng 150. Sa pagmumukha niyang yun, hindi siya makakakuha ng 150. Siguro mga 1.5, mga 5.5 ganun, papayag sa kanya. Kasi sabit-sabit yung nun. Sa itlog, di ba? Oh. Ito, tuloy natin, tuloy. Oh. Ano pa masasabi? Nagmahal pa ba o hindi? Ano ang ekonomiya? Bilang magta-tricycle, sa amin yung 10 oras, maganda ng biyahe namin yon. Ngayon, 16 hours, wala na, kulang pa rin. Sa dami. Ito ho ang mga nagsasalita, taong bayan, ha? Hindi ho ito sinasabi natin mga Duterte supporter, ha? News 5 ho ang nagtanong dito. Taong bayan ang nagsasalita. Kayong mga Ensimada vlogger, sige nga, sabihin nyo sa amin sino sa atin dalawa ang bulag. Sino sa atin ang lumulunok ng tae? Bakit kanyo? Kasi tuwan-tuwa kayo doon sa nangyayari na pinasok ng dilawan ng gobyerno natin na dati galit na galit kayo sa mga dilawan. Tama, mali? Lahat ng tumaas na bilihin. Sanay lang ang Pilipino sa hirap. Sanay lang sa hirap. Yun, tumaas daw lahat ng bilihin. Dati 10 hours sila nagtatrabaho, ngayon 16 hours wala pa. Kaya lang, sabi niya, sanay lang talaga ang Pilipino sa hirap. Alam mo kuya, kung saan sanay ang Pilipino? Sanay ang mga Pilipino sa mga budol, sa mga scammer. Sa totoo lang ito serious talk. Gusto nyo na real talk? Ewan ko ba na tayo mga Pilipino, taon-taon, we vote the same people in the government. Hindi nyo ba naisip to? Taon-taon, same congressman ang binoboto ninyo. Taon-taon, same mayor ang binoboto ninyo. Pero nagrereklamo kayo. Tama, mali? Every president ang binoboto nyo yung sikat.
Tapos nagtataka kayo bakit walang nangyayari. Di ba? Simple eh. Simple mathematic. Paulit-ulitin mo yung ginagawa mo, tapos mag-expect ka na may magbago, ay isang malaking katarantaduhan yan. Kaya nga po walang yumayaman sa isang empleyado. Magpapaka-chingkita naman tayo ngayon. Hindi totoo ha. Bakit kanyo? Kasi, magkano sahod mo ngayon? Halimbawa lang ha. Halimbawa lang, sumasahod ka ng 30,000 kada buwan. Empleyado ka. Anong expect mo? Tataas siya next month? Hindi tataas siya next month. Bakit? Empleyado ka eh. Pareho pa rin yan. Baka nga bumaba pa eh. Depende yan sa boss mo o kaya sa negosyo ng boss mo. Unless, tataas yan kung magpalit ka ng trabaho. O di kaya magnegosyo ka. Yan, maaaring tumaas. Pero kung ine-expect mo, kasi marami sa ating kababayan eh. 'Di ba? Yung ano ba 'yun, yung ang laging mindset nila eh, aasenso rin tayo. Balang araw, siswertein din tayo sa buhay. Pero ano ginagawa niya? Wala, nakatambay. Pero ine-expect niya darating yung swerte. Swerte sa loto, swerte sa wedding, swerte sa... Hindi, totoo naman, di ba? Swerte sa ang tawag dito, sa sabong. Wala siyang ginagawang pagbabago sa buhay, and yet ine-expect niya na umasenso siya. Hindi mangyayari yan, kapatid, mga kaibigan. Kung kayo ay hindi mag-aasenso sa gagawa ng ibang bagay, hindi kayo aasenso. Tandaan niyo yan. Hanggang hindi kayo mag-explore ng ibang bagay, hindi kayo aasenso sa buhay. Bakit ko na-relate ito? Kasi ganyan din yan sa pagboto ng kandidato. Same candidate ang binoboto ninyo. Mag-i-expect kayo na gaganda bayan natin. Kaya nga, naging halimbawa na sa ating mga Pilipino na bumoto tayo ng isang presidente na kakaiba. Sino yun? Si Pangulong Duterte. Ang daming nagbago dun. Tama, mali. Kasi bumoto tayo isang presidenteng kakaiba. Presidenteng mabaho ang bibig. Ibig sabihin, pag nagsalita, palamura. Tayo ng presidenteng hindi maarte. Balasubas. Di ba? Pero nagbago ang bayan. Kasi nga, nag-iba tayo. 2022. Bumalik na naman tayo sa dati. Sino binoto nyo? Sino? Yung maganda ang pangalan. Tama, mali. Anyari. Nga. 2025, boboto kayo ng senador. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa walang katapusang hearing? Mga hearing na kesa hinusgahan na? O edi bumoto kayo ng kakaibang senador. Kung ayaw nyo ng ganyan. Tama, mali. Di ba? Kung ayaw nyo na ng ganyan, bumoto naman kayo ng ibang senador. Para naman sana umasenso bayan natin. Ito pa masama, mga kababayan ha. Ito pa masama. Kayong mga OFW, nabudol na nga kayo. Diba nabudol na kayo? Lahat kayo, tuwan-tuwa kayo nun. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Kaibigan mo, kaibigan ko. Yan. Tuwan-tuwa kayo, di ba? Galit na galit pa kayo sa akin nun. Hindi, totoo. Gusto nyo akong saktan nun eh. Wag na tayo maglokohan, mga kababayan. Gusto nyo akong saktan nun. Galit na galit kayo sa akin nun. Tama, mali. Bakit? Isa ako sa unang nagsabing gusto nyo ba ng bangag sa Malacanang? Grabe, galit na galit sa akin ng mga taong bayan nun. Tama, mali. Aminin nyo na, galit na galit kayo. Pero ngayon, love na love nyo na ako, di ba? Bakit? Kasi sabi nyo nga sana pala naniwala kami sa'yo, Banat Bay. Tama, mali. Pero tanong, tanong ko sa inyo, mga kababayan. Andi dito na naman kayo. Sino?
Pinaniwalaan nyo yun ang budol sa inyo nun. Paniniwalaan nyo pa rin hanggang ngayon. Ano tawag sa inyo? Yung vlogger na nambudol sa inyo para bumoto kay Marcos, naging anti-Marcos lang, naniwala naman kayo. Binudol niya na kayo noon, ngayon binubudol pa rin niya kayo. Nag-iba lang siya ng kakampihan dahil hindi siya kinampihan nung dati niyang kinampanya at ang kinampihan ay si Thinking Pinoy. Tapos ngayon, nagpapaniwala pa rin kayo. Ano tawag sa inyo? Sige, sagot kayo sa akin. Sige. Sige nga. Magka-diretsuhan tayo dito. Anong sagot nyo sa akin ngayon? Mantakin nyo, binudol na kayo noon ha. Binudol kayo noon, pinaniwala na kayo that Marcos is the best to the point na tinawag si Pangulong Duterteng Mangkanor. At nung hindi na siyang pinansin ni Marcos at si Thinking Pinoy na ang pinansin, naging anti-Marcos siya at anti-Lisa siya ngayon. Tapos nagpapaniwala kayo sa kanya at sasabihin nyo sa akin, ang samang tao ko kasi binabanatan ko yon. Anong tawag sa inyo? Hindi, tanungin ko kayo, anong tawag sa inyo? Masakit po ba? Masakit? Masakit? Ha? No. Nagpabudol na kayo noon, nagpapabudol pa kayo ngayon. Ito pa masama. Nagpabudol na nga kayo dyan, pati yung alagad nilang mga tanga, binubudol kayo, hiningan kayo ng pera, at naawa naman kayo at nagbigay kayo. Tapos nung binukin nyo sila, inaway naman kayo. Tapos balik kayo ngayon sa Banateros. Tanungin ko kayo, magpapabudol pa rin po ba kayo? Tama po ba, Black Mamba? Di ba sinabi na namin sa inyo, pinangalanan na namin sa inyo mga budol vlogger, mga scammer na vlogger, tapos nagagalit pa kayo sa amin? Bakit kayo mga Banateros nangaaway ng kapwa DDS? Di ba? May paganyan-ganyan pa kayo? Kayo na nga yung binudol, ang tanga-tanga nyo naman. Eto ganito katanga yung iba. Binudol na yung kapwa OFW ninyo. Ang kinampihan nyo pa ay yun ng budol na scammer na vlogger. Ano tawag sa inyo? Sige nga ho, pakisagot. Yan living testimony na ho si Black Mamba. Binudol. In-scam. Hindi lang ho yan. May mga pinarinig pa yung mga kasamahan ko na in-scam nila. Tapos maniniwala pa rin kayo sa kanila at sasabihin nyo sa amin, bakit kayo nangaaway? Ay tanga. Tanga lang talaga. Tanga lang. Sinabihan na kayo di ba? Binudol na nga yung mga kasamahan ninyong OFW. Hinut-hutan. Daig pa mga baklang ng hut-hut. Diba? Hinut-hutan na kayo. Pinagtanggol na nga namin kayo. Tapos, biglang, reaksyon nyo? Nangaaway kasi kayo mga Banateros bahala kayo sa buhay nyo. Kung kayo ay tanga na, at gusto nyong araw-arawin ng pagiging tanga, malaya kayo, walang problema. Makinig kasi kayo sa Banateros. Hindi ko sinasabing kami lang ang magaling. Pero ang sinasabi namin, huwag kayong magpabudol. Paulit-ulit na namin sinasabi yan. Kaya nga tayo may mga ganitong tao. Hindi ko sinasabing nagpabudol si Kuya, itong nagsasalita. Kaya nga tayo may mga taong nagsasalita ngayon na sinasabi nilang walang nangyayari sa bayan natin. It is because most of the Filipinos 2022 ay nagpakatanga. Masakit pakinggan? Totoo Totoo yun. Masakit man pakinggan, pero kayong mga nagpabudol, dinamay nyo kaming lahat na hindi nagpabudol. Kaya nga isa lang naman ang pakiusap namin Isa lang naman ang pakiusap namin mga kababayan. Huwag nyo nang ulitin, parang awa. Parang awa, huwag nyo nang ulitin ang magpabudol. Nabudol na kayo noon, okay lang. Ganun talaga ang buhay, nagkakamali. Understandable. Pero naman, this time parang awa naman. 2025 na naman, magpapabudol na naman kayo. Huwag naman na kayo magpabudol. Kawawa yung mga kababayan natin tulad ni Kuya. Di ba? Na nadadamay sa mga nagpapabudol. Ang Pilipino, kahit yan ay... Sabi nito, dagdagan mo pa boss, tad-tad tayo ng mura noon sa mga yan. Tama, Diego Latigo. Halos gusto nga nila ako saktan
Ang dami ko kayang threat na natanggap nung panahon na yan. Walang biro nung panahon na nangangampanya. Grabe ang threat ko sa mga messenger. Talagang grabe. Pero ano ngayon? Kulang na lang, yapusin nyo ko Kasi nga, tama ho tayo di ba? Hirap na. Hindi yan dumadaing. Lalo na ngayon, ma'am, ang hirap Talagang kahit anong kahit natin. Grabe ang pogi ni kuya Ang yummy yummy. Huwag ka magpapakita sa mga delicates ka. Baka mamaya mabiba max ka ng mga bakla dyan. Naku po. Ang pogi si kuya, pang artistahin Ma'am, nasa-short pa rin tayo. Gawa nga ng mahal na mga bilihin, ma'am. May pamilya ka? Meron, ma'am. Grabe yung tanong ni ate, para may halong yun May pamilya ka? Tignan mo yung tanong ni ate Ate naramdaman ko yun Tignan mo yung tanong ni ate Pag iba yung tinanong niya, iba siya magtanong pero dito iba yung tanong niya Tingnan niyo yung tanong niya Ngayon, ma'am, ang hirap Talagang kahit anong kahit natin, ma'am, nasa-short pa rin tayo. Gawa nga ng mahal na mga bilihin, ma'am. May pamilya ka? Meron. di ba? May pamilya ka. Ate tingnan ko nga kung sino ka mamaya. Magkano budget mo kada isang araw? Kada isang araw. Magkano budget mo kada isang araw? Ako nang bahala, sabi niya. Nung nag-i-interview. Joke lang ate joke lang Siguro pagka nag-interview dyan si Thinking Pinoy, kuya, may pamilya ka? Gusto mo ba ng joke lang. Depende, ma'am, kasi sa isang araw siguro kumapalo rin ng 300. Kasya po ba yun? Kulang pa, ma'am. Kulang pa po. Ilang beses po kayo nakakain sa isang araw, pamilya? 3 times a day naman po, ma'am. Pero ilang beses kayo nakakain sa isang araw? 3 times a day. Yung jowa mo, asawa mo, ilang beses mo nakakain? Ay, grabe ang bastos ni ate. Gago! Joke lang. Walang ganong tanong Imaginasyon ko lang yun. Joke lang. kinakapos pa rin po. Ilang beses na ho kayo nakakain sa isang araw? Iba yung tono niya ngayon. Pagalit na siya. Ilang beses kayo nakakain sa isang araw? Galit na siya dito. Kanina may halong lambing Ngayon galit na. 3, 2, ganun lang. Kung may mga sumusobra na ng pera, pinangkakain lang namin. Kasi hindi sapat yung kinikita sa taas ng puhunan namin. Magkano ho ang budget ninyo kada araw sa pamilya? Nag-range na lang kami sa 500 to 800, ganun lang. Ang budget nyo kada araw? Napapakain nyo naman yung buong pamilya nyo dati? Oo. At pagtsatsagaan naman. Sapat po ba yun sa isang araw? Oh, Mga kababayan, Madam Leia, ikaw, tanungin kita, taga-ibang bansa ka, di ba? Na-imagine mo ba yung sagot ng mga nauna? Magkano ang budget mong pagkain sa isang araw? 300. Yung pangalawa ata, I think 400, 500. Etong ini-interview ngayon, 800. Sa isang araw buong pamilya yan. Buong pamilya. Tanungin ko kayo, yan ho bang ganyang klaseng buhay ay masasabi ninyong sapat? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Eto, nagtatanong lang po ako sa inyo. Ako nalulungkot ako Para tuloy ako nakonsensya bigla O parang, alam mo yun, minsan pag hindi ako nagbibiro. Kaya kayo mga kababayan ng OFW, ito I also speaking not only for you or sabihin na just questioning you, pero I'm speaking for myself also. Di ba? Kayo mga OFW, mapalad na po kayo kahit papaano. Etong sila kuya 300 sabi nga ni Spencer Lacali, 300 milkshake lang ng 2 apo ko yun. Correct. Hindi, walang biro. Pero alam nyo ba na ganito ang karamihan ng ating kababayan? Ang average ng pangkain ng pamilya nila 500 to 1,000 lang per day. Pamilya ho ito Hindi ho ito isang tao. Kayo, sige nga tanungin ko kayo. Mga OFW, kahit wag nyo nang sagutin, kung ayaw ninyo sagutin, tanungin ko kayo. Magkano ang average na pagkain ninyo gastos per day? Per tao. Per kayo lang Kayo lang. Ibig sabihin, ako nga bila ako napaisip Sabi ko grabe naman yun.
Bigla ako napasalamat sa Lord. Lord, salamat kahit papaano. Nakakakain pa naman ako ng tiba-tiba kahit papaano. Alam mo yun? Kaya kung iisipin mo sa dami mo ng problema, magpasalamat ka pa rin. Hindi, ito, lesson na to sa buhay ha. Totoo lang. Lesson na to sa buhay. Minsan kung iisipin mo, kasi minsan isipin mo, ang hirap ng buhay, daming gastusin, daming stress sa buhay. Uy, magpasalamat ka. Yung iba, nagtatrabaho, sabi nga isang kahig, isang tuka. Ano ibig sabihin kung hindi kumahig, hindi tutuka? Kung hindi magtrabaho, walang pagkain. Ikaw meron kang ipon. Kaya magpasalamat ka na. Kasi ang dami mong pwedeng ipasalamat na yung ibang kababayan natin naghihirap. Di ba ho? Walang biro. Sabi ng iba, hindi sapat 1.5 per day. Yung pagkain ko nga lang ngayon, ito. Dinner ko. Hindi siya nag-aano ha. Ito lang para ipakita ko lang. Sabi ko nga, grabe thankful ako. Dinner ko po mag-isa. Ayan nagpaano ko kasi once a day lang ako kumain eh. So ito. Kaya sabi ko, alam mo, kasi kanina nagrereklamo ako. Hindi, walang biro. Sampal sa akin tong video na to. Nagrereklamo kasi ako. Sabi ko, dami kong problema, dami kong bayarin. Tapos binudol pa ako ng mga kasama kong mga animal. Hindi, totoo, nagrereklamo ako kanina. Sabi ko, ano naman yan, no? Sabi ko, kasi tandaan ninyo, di ba? Naikwento ko sa inyo, before ako utangan ni Jay Guevara, yung animal na yan, ha? 250. Yung 250 na yun, acceptance fee yun ng isang abogado na naniningil sa akin. Okay? Tapos, babayad ko na sana. Tapos bigla akong inutangan. Na hindi naman ako tinanong kung okay ba sa akin. Basta isinubo na lang ako ng mga kasamahan ko. Hindi nga nila ako tinanong paggising ko, okay na daw, Banat, okay na yung 250 ha, sold na. Sandali, bakit si Dada ang nagdesisyon, hindi ako? Di ba? Walang biro, nagulat talaga ako eh. Sabi ko, sige na nga, napasubo na eh. Pa-announce pa eh, di ba? Napasubo na talaga eh. Tapos di kanina umaga, na-realize ko, saan ako kukuha ng pambayad? Mababawasan yung ipong ko. Para bayaran ng 250,000 yung abogado para ayusin tong demandang kinakaharap ko. Hindi si Harry Roque. Si Harry Roque, iba yung abogado yun. Abogado yung kay Trillanes. Dalawa kaso eh. Iba yun, kay Trillanes yun. Ito, iba to, bago ito kay Zaldico. No, naisahan ka? Oo, naisahan ako. Kaya kanina talaga pagising ko, stress na stress ako. Kasi nag-iisip ako saan ako kukuha ng pera. Hindi pa dumarating yung bill mo. Sino sa inyo yung ganon? Hindi pa dumarating yung bill, kinukompute nyo na. Di ba? Magkano ba yung bayarin ko sa sa ganito. Ang dami mo kasing bayarin eh. Mga empleyado mo na pinapasahod. So iniisip ko na kaagad, di ba? Nagrereklamo na ako, naiinis na ako. Kaya nga ako bumili ng masarap na pagkain eh. Kasi totoo lang, yan ang stress reliever ko pagkain eh. Sabi ko, sige na nga, magkakain ako ng malupit na steak from Nonos. Di bumili ako order ako ng steak. Tapos nakita ko, 2.5. Ang mahal nito, hayop to 2.5 na steak. Sabi ko, 2.5 Tapos nung napanood ko to kanina, nung nire-review ko to, sabi ko, Lord, salamat, nakakabili pa ako ng pagkain Hindi, totoo, napano ako napasalamat ako Walang nga luto. Kaya nga, anong moral lesson dito mga kababayan? Ang moral lesson dito, kung meron man tayong problema, at iniisip nyo na, kasi ang demonyo, ito seryoso to, ang demonyo, para ikaw ay ma-depress, sasabihin sa'yo ng demonyo, ikaw lang ang dumadana sa may problemang ganyan. Unfair sa'yo ang Diyos, ganyan yan. Kaya pag may problema kayo, di ba, parang ang bigat-bigat. Parang ako lang ata ang dumadaan sa problemang ganito. Tapos pag tinignan mo pa yung TikTok at saka mga Instagram, bakit lahat sila nagbabakasyon? Lahat sila may bagong cellphone, lahat sila may bagong motor, lahat sila, puro yun ang tinitingnan mo di ba? Parang ako lang ba may problema sa mundo to? Tama, mali. Kaya ka nadidepress. Pero kung talagang lalawakan mo, sabi ng Biblia yan Totoo, sabi ng Biblia, di ba? Napakaraming may problema pa dyan. Ang dami hong problema dyan, hindi lang ikaw. Okay, hindi lang ikaw. Isipin mo, pinagpala ka pa nga. Dahil marami sa inyo na may problema kayo ngayon as OFW, nagtatrabaho kayo, hirap na hirap kayo.
Pero dahil sa pinlay natin na to, nare-realize nyo mapalad pa pala kayo. Dahil kahit papaano, sila nga nahihirapan na 300, 500. Buong pamilya ito ha. Yung iba 1,000 sagad na. Kayo, magkano pagkain nyo? Hindi, totoo. Magkano ang pagkain ninyo sa isang araw kayo pa lang? Di ba nagsusurvive pa kayo? Nabubuhay pa kayo? Mapalad pa kayo. Kaya magpasalamat kayo, sabi nga. Praise the Father. Di, totoo. Tama, mali. Tuloy natin ang kalagayan ng ating bayan. Sapat naman na. Sa amin, kasi sa status namin, okay na yun kasi sanay na kami kumain ng ganun lang. Kung ano lang yung meron, okay na yun. Oo, 5 anak ko eh. Magkano ang budget nyo sa isang araw? 500 lang binibigay ko sa asawa ko eh. Kaya lang, may 4 na anak ako nag-aaral. Kasya ko ba yung 500 araw-araw? Ay, hindi. Nangungutang nga ako ng 5-6 eh.